isang matahimik na lawa na napapalibutan ng malalagong halaman, si Crisostomo Ibarra ay nakaupo sa tabi ng lawa, nalilito sa pag-iisip. Si Maria Clara ay naglalakad sa dalampasigan, mukhang mapanglaw. Si Padre Salvi ay tumatakbo sa malapit. Si Elias ay palihim na nagbamasid mula sa malayo. Si Crisostomo Ibarra ay nagmamasid sa malayo, tinatakpan ng katahimikan ng lugar na ito ang kaguluhang sa loob. Si Maria Clara ay marahan na lumapit kay Crisostomo Ibarra at sinabing, "Nagugulo ka ba?" Nagulat si Crisostomo Ibarra sa kamahinang ngumiti kay Maria Clara. Nagugulo ka ba? Ibarra? Hindi kita nakita doon. Oo, mga bagay na nagpapagulo sa isip ko. Naintindihan ko. Minsan ang mga puso ay hindi maipapahayag ng mga salita. Crisostomo, Maria Clara, hindi ito lugar para sa mga walang ginagawang daldalan. Mayroon pang mga higit na alalahanin sa pagpindot sa mga kamay. Sabi ka ng totoo, ngunit sa gitna ng paguluhan, ikaw ay yakap sa aliw ng kalikasan. Natatakot ako sa ating kinabukasan. Huwag kang matakot, Maria Clara. Sama-sama nating malalagpasan ang mga pagsubong na darating. Patawarin mo ang ating panghihimasok, ngunit ang hangin ay nagdadala ng bulong ng panganib. Dapat tayong tumapak ng maingat. Kinilala ni Crisostomo Ibarra si Elias sa isang tango. Elias, ang iyong payo ay napakahalaga. Dapat tayong manatiling mapagbantay sa magulong panahong ito. Elias, ang iyong payo ay napakahalaga. Dapat tayong manatiling mapagbantay sa magulong panahong ito. Si Padre Salvi ay nagmamasid sa palitan ng may pag-iingat. Pagkatapos ay nagsasalita sa katunayan. Ang pagbabantay ang kanyang ating pagdadakilang kakampi. Manalangin tayo para sa patnubay sa harap ng kahirapan. Sa katunayan, ang pagmamasid ang pinakadakila nating kakampi. Manalangin tayo sa patnubay sa harap ng kahirapan.